So yun mga ka-idol, so meron tayong pag-uusapan ngayon. So meron lang akong sasagutin sa mga magkon lang tayo kasi gusto ko rin to. Siyempre lahat naman tayo gusto natin ipaglaban yung bansa natin, di ba? So ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa dalawang ito na sina Duterte at DU30VSBBM? Bongbong Marcos. So ngayon, yung mga Duterte administrasyon, yung Duterte yung nakaraang pangulo, hindi pa rin nananahimik. Kumbaga, hindi pa rin sila nananahimik. So ito ngayon, yung titira pa rin nila si Bongbong Marcos. Tapos itong sinasabi, pakita ko sa inyo, ang sinabi noon ni Duterte sa kanya ay bangag at adik si Bongbong Marcos. So sige, ayun, alamin natin. Itong man si Harry Roque na to, yung tagapagsalita noon ni Duterte, sinabihan niya na pulburon. So meron daw silang video, wala namang ebidensya, di ba? So pulburon daw, may gumagamit daw si Bongbong Marcos ng pulburon, di ba? May video daw ang pagkakabanggit nito ni Harry Roque nasa kwanda ng military. So ngayon, alamin natin, ipapaliwanag natin yung sinasabi nyong pulburon o bangag o adik si Bongbong Marcos. Ngayon, itong picture na to ng kanyang pamilya. So ngayon, itong picture ng kanyang pamilya, pagmasdan nyo na lang, kung ito'y adik si Bongbong Marcos o bangag, kasi sinasabi nyo, kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yan, si Bongbong Marcos, tandaan nyo mga Duterte tandaan nyo to, ang isang tao kapag gumamit ng pinagbabawal na gamot, sigurado, kahit sinong pamilya niya, kaya niyang tanggalin sa buhay niya. Di ba, nababalitaan nyo, maraming namatay na mga na gumagamit dyan ng mga bawal na gamot. Gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot na papahamak yung pamilya nila. Kasi kung ano-ano na ang naiisip ng gumagamit ng bawal na gamot. Ngayon, may nakikita sila lagi daw nangingiwi si Bongbong Marcos. So, hindi lang po yun. So, nangingiwi si Bongbong Marcos, meron siyang sakit. Sana naintindihan yun. Sana pina-check out yun. Sana kung nanonood kayo, binalita yun sa TV, sa YouTube. Binalita yun. Kasi nanonood ako. Binalita yun na may sakit siya na gano'n. Kaya siya nangingiwi. So, di porket nangingiwi yung isang tao, ay addict na. So, ngayon, sabihin ko sa inyo, kung itong pamilya ni Bongbong Marcos, di sana yung mga anak niya walang respeto sa kanya. Di sana yung anak niya ay hindi matino at si Bongbong Marcos ay hindi rin matino. Tingnan nyo na lang sa pamilya niya, si Sandro Marcos at mga kapatid nito, tingnan nyo na lang. Malalakas at malulusog ang katawan at maganda. Di ba? At merong respeto sa tao. Itong si Sandro, tingnan nyo na lang, si Sandro, merong respeto sa mga tao, di ba? So, hindi naman magpapatakbo ng gobernador si Sandro kung masama din ang ugali. Di ba? Kung walang respeto sa tao at sa magulang. So, itong mga anak niya, pinalaki ng kanyang mga magulang. Itong si Sandro, pinalaki ng kanyang mga magulang at ang mga kapatid nito. Paano niyo nasabi yung pamilya nila na bangag at adiktong pamilyang Marcos? Di ba? Alam niyo ba kung sino ang adik o bangag dito? Ay kayo mismo na nagsasabi o naninira kay Bongbong Marcos. Bakit niyo nasabing bangag? Adik, dahil gusto nyo sinisiraan nyo si Bongbong Marcos. Napakatahimik na tao yun. Meron siyang makatao, makabansa, makadiyos. Yung tatlong yan nasa kanya.
meron siyang takot sa Diyos. Kaya tingnan nyo, kahit anong paninira nyo sa kanya, hindi siya lumalaban sa inyo, mga Duterte. Sana naisip nyo yun bago nyo siraan yung isang tao. Kapag nagsasabi kayo ng masasakit ng salita, ibig sabihin nun, kayo yun, ang bangag. Kayo yun yung adik. Ang masakit pa dito, mga ka-idol, itong masakit dito, itong si Duterte na to, puro paninira ang alam. Ito, puro paninira ang alam. Ngayon, bago ka manira ng kapwa mo, siguraduhin mo muna na totoo. Itong si Harry Roque, wala namang maipakitang video. Nasaan ang ebidensya na sinasabi nyo na pulburon yung sinasabi mo? Itong picture na to. Harry Roque, mag-isip ka. Mag-isip ka. Sa totoo lang ako, tayo ang gusto natin yung makadiyos, makatao, makabansa. Yun ang gusto nating presidente. Sinasabi nyo na si Bongbong Marcos sa 2 taon niyang nakaupo sa pagiging pangulo, sinasabi nyo wala pang nagawa. Paano nyo nasabi? Marami na nagawa yan kisa sa inyo. Tapos ngayon nagrereklamo kayo. So guys, hanggang dito lang po muna. Abangan po ang part 2.